Hello guys! Welcome back to my another vlog. So for today's video, ikikwento ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko at pinuntahan namin sa Cebu since marami nagtatanong at nag-aabang ng video na to. Pagbaba nga namin galing airport, dumiretso agad kami dito sa Philly New Star Hotel para mag-check-in. 17,300 ang binayaran ko for 2 nights at nabook ko siya sa Klook kasi mas mura doon kaysa sa mismong website nila. 5-star hotel to kaya maganda siya. Deluxe City View King ang napili ko. I will highly recommend this hotel kasi bukod sa maganda na yung hotel, mababait pa yung mga staff dito. Ito nga pala yung pool area nila sa 5th floor. Maarte talaga ako pumili ng hotel, lahat chinecheck ko. May kumatok pa para mag-abot ng pa-complimentary food nila. Pagtapos namin mag-ikot sa hotel, nagbihis lang kami para mag-dinner. Nag-grab lang kami para pumunta dito sa Aqua Dining by Ocean Park. Tapat lang to ng SM Seaside City, Cebu. Napakaganda dito, perfect for date night. Nakasave kasi sa akin to, sabi ko pag pumunta ako ng Cebu, pupunta talaga ako dito. Maganda rin mag-celebrate dito ng mga special occasions like birthdays, anniversaries. Sobrang sarap pa ng food dito, akala ko for the hype lang. Napili nga namin yung 4-course meal, 1.5 per person siya. 4 days nga pala kami dito sa Cebu. Bukas pa yung start ng 3 days tour namin. Naglaan lang talaga ako na extra 1 day para makapunta kami dito at masulit namin yung nakuha kong hotel. Kasi kapag nag-start na yung tour, buong araw na kaming nasa labasan, sayang naman yung hotel, diba? Kinaumagahan, start na ng tour, 5 AM pa lang gumising na kami. Para mag-breakfast dito sa buffet ng hotel. 7 AM kasi kami pipick upin ng tour guide. Ang sasarap na mga pagkain dito, puro Pinoy food talaga. Kota na kasi ako sa mga pagkain ng ibang bansa lately. Kaya ang dami ko talagang kinuha dito. Kasama na yan dito sa binayaran ko sa hotel. Pinick up na nga kami, ang unang pupuntahan namin yung Sirao Garden. Nakatulog agad yung asawa ko sa biyahe kasi alam nyo ba, wala pa kaming maayos na tulog niyan. Paglapag kasi namin ng Manila galing Hong Kong, dumiretso agad kami dyan sa Cebu. Wala pa talaga kami masyadong pahinga mula nung dumating ako sa Pilipinas. Sinusulit ko kasi yung bakasyon ko. Anyway, andito na nga pala kami sa Sirao Garden. Ang binayaran ko nga pala sa kinuha kong tour package is 30,000, 15K per person. Kasama naman na lahat sa tour, mamaya makikita nyo din kung ano yung mga included na doon. Maganda dito guys, isama nyo to sa itinerary nyo kapag pumunta kayo ng Cebu. Agahan nyo lang yung punta nyo dito para wala masyadong tao, para makapagpa-picture din kayo ng maayos. Ang next na pinuntahan namin yung Temple of Leia. Sobrang init dito that time at ang dami ng tao niyan. Alam nyo ba guys, na pamilya ni Ellen Adarna ang may-ari ng temple na to? Binild daw to ng lolo niya para sa lola niya. Ang sweet, diba? Private property talaga siya, naging tourist spot lang kasi maganda. So, ang next na pinuntahan namin yung Taoist Temple. Bawal mag-video sa loob, kaya ayan lang yung clip. Sagrado daw kasi dito, magdadasal ka lang talaga. Hinihintay lang kami sa baba ng driver, tapos kumain na rin kami dahil lunchtime na niyan. Dito nga pala kami pumunta sa House of Lechon dahil nga sikat yung Cebu pagdating sa masarap na lechon. Madami din naman kayo pwede orderin dito ng mga Filipino food. Pero umorder lang ako dito ng sisig, tapos yung lechon. Hindi talaga ako mahilig sa lechon, di ako kumakain yan, tinikman ko lang. Umabot din ng 1K plus yung binayaran niya, after that umalis na rin kami. Madami pa kasi kaming pupuntahan na tourist spot niyan. Next na pinuntahan namin yung Cebu Heritage Monument. Ang dami nagtitinda dito sa tabi-tabi. Nagandahan lang ako dito sa Pandora Inspired na gawa sa pearl. Isang set siya 500, binili sa akin ni Rupert. May nakita rin akong souvenir shops. Bumili na ako ng paunti-unting pasalubong kasi alam ko marami pa naman kaming madadaanan. Next na pinuntahan namin itong Yap Ancestral House. Magkakatabi lang sila, walking distance lang. Pagpasok mo, ito yung itsura niya. This is one of the oldest houses in the Philippines. Gawa siya sa coral stone and wood nung araw, kaya kahit anong sakuna, hindi talaga siya natitibag. 344 years old na daw tong bahay, sobrang tagal na talaga. Pag pumunta ka sa gilid ng bahay, may nagpapatugtog. Tapos ang nostalgic ng feeling. Parang babalik sa'yo yung memories mo nung bata ka sa luma niyong bahay. Next na pinuntahan namin yung Magellan's Cross. Tapat lang niya yung simbahan. Bumili lang ako dito ng ref magnet dahil ang dami nagtitinda. Another pasalubong din. Next niyan, pumunta na kami dito sa Fort San Pedro. Museum lang naman siya tungkol sa history ng Cebu. Yung unang araw kasi ng tour namin, city tour, kaya puro ganito lang talaga muna yung makikita nyo. Kung mapapansin nyo, wala kaming ibang kasama. Dalawa lang talaga kami ni Rupert kasi exclusive tour yung kinuha ko. Kaya pricey din talaga siya. May sarili kaming car service tsaka driver kahit saan kami pumunta. Ang huling pinuntahan namin that day, yung 10,000 Roses kasi malayo siya. May souvenir shop ulit dito, pumasok kami. Madami kayong mabibili na magandang pasalubong dito. Pricey lang talaga kasi nasa loob siya. Bumili ako ng bird flute para kay Blake kasi magugustuhan niya ng anak ko. Bumili din ako ng ballpen na may nakalagay na Philippines para sa supervisor ko. Binilan ko rin ng stand para nakalagay sa table niya sa work. Mabait kasi yun, pinayagan ako magbakasyon dito sa Pinas. Naka 1.5 din kami dyan.
After nun, pumunta na rin kami dito sa loob ng 10,000 Roses. Artificial lang to guys, mas maganda dito kapag gabi kasi umiilaw siya. Unti lang yung nakuha sa aking picture dito kasi wala na akong gana dahil antok na ako. Pag gabi na kasi yan, buong araw na kami nasa labasan tapos wala pa kami masyadong tulog. After ng 10,000 Roses, umuwi na rin kami. 30 minutes din yung biyahe papunta sa hotel. Pagdating namin, balak ko pa sana maligo kami sa pool. Para magamit naman dahil sayang yung pag-check-in, buong araw kami nasa labasan. Ang ganda pa naman ng hotel. Ang ending plakda kami parehas sa pagod. Tulog na tulog daw ako dyan kahit anong gising sa akin ng asawa ko. Sabi ko pa sa kanya gisingin niya ako dahil gusto ko nga maligo sa swimming pool. Pero bagsak na talaga yung katawan namin tapos kailangan pa namin gumising ng 3 AM dahil susunduin kami ng 5 AM para sa next day ng tour. Ito na nga yung pang second day ng tour namin. Magche-check out na kami dyan dahil sabi ko nga 2 nights lang kami dito. Pupunta naman kami sa Mualboal Province. Andun kasi yung Kawasan Falls tsaka yung Sumilon Island para gawin yung mga activities. In-advise talaga sa akin ng tour na ang unang araw namin ay sa Cebu City, pangalawang araw ay sa province na. Dahil nga maaga kami nag-check out, hindi na namin naabutan yung buffet. Nagpa-take out na lang sila ng breakfast. Ang babait, 'di ba? Maaga kaming pinick up ng tour guide dahil 2 hours ang biyahe papuntang Mualboal Province. Doon na din kami mag-check-in hanggang sa last day namin. Kapag pumunta kayo ng Cebu, ire-recommend ko talaga na mag-tour kayo para less hassle. Ihahatid sundo na lang kayo sa mga hotel nyo, sila na bahala sa lahat ng mga pupuntahan nyo. Dahil nga mahaba ang biyahe, nakatulog ulit kami. Kulang pa kasi kami talaga sa mga pahinga niyan. After 2 hours, andito na kami sa Mualboal. Sinusukatan na kami ng fins dahil ang una namin gagawin ay free diving. Kasama na din to sa tour na binayaran ko. Bawal kayo magdala ng kahit anong gamit pati cellphone kasi mababasa lang dahil provided naman nila yung GoPro. Kasama na rin sa binayaran yun pati yung taga-video sa ilalim ng tubig. Ang una namin ginawa ay turtle watching. Sa bato lang kami hahawak dahil bawal daw hawakan yung turtle. Next naman yung mermaid statue. Halos magkakatabi lang din sila. Nahirapan pa kami mag-dive sa una dahil nga sobrang lalim niyan. Binibriefing kami dahil kailangan mo mag-equalizer sa ilalim ng tubig dahil sobrang sakit sa tenga. Nagdugo pa yung ilong ko dyan nung una dahil nga sa gravity kasi nga sobrang lalim talaga niyan. Pero normal lang naman daw yun. Kailangan mo lang talaga mag-equalizer para hindi masakit sa tenga. Next naman dito sa coral reef viewing. Mas mababaw to kaysa sa mermaid statue. Saglit lang kami dito dahil mabilis naman kami nakuhaan ng maayos. Next naman dito sa Sardines Run Encounter. Malalim din dito pero nagamay naman agad namin. Kasi nga tumagal na kami ng 1 oras doon sa mermaid statue. Kaya nung pagpunta namin dito nadalian na lang kami. Yung mga nakikita nyong isda, totoong sardines yan. Sa sobrang ganda mukha siyang edited. Tinutulungan kaming ilubog dyan ng tour guide tapos kami na bahala. Kapag nasa ilalim ka na, masakit pa rin siya sa tenga, kailangan mo pa rin mag-equalizer. Sayang lang kasi nung nandyan na kami umulan, kaya biglang lumabo yung tubig. After 2 hours ng free diving, pinasa na rin sa amin lahat ng video. Pagtapos niyan, pumunta na rin kami sa Kawasan Falls para mag-canyoneering. Binigyan kami ng lunch, tapos pina-fill up kami ng form. Nagbayad pala kami ng 2.5 each dito kasi hindi siya kasama sa tour. Included na yung mga gear na yan. Pati yung service nila papunta sa taas. Kasama na rin yung tag-isa naming tour guide para safe. 10 minutes drive lang papunta doon. Pagdating nyo sa taas, ibibriefing muna kayo. May isusuot din sa inyo, may barcode yan. Tapos binigyan kami ng tag-isang snacks and water. Bibigyan kayo ng choice kung gusto nyo mag-hike papunta sa Kawasan Falls ng 1 hour or mag-zipline kayo. Syempre, nag-zipline na kami, it's more fun and mabilis. Kailangan nyo lang magbayad ng 600 each kung gusto nyo mag-zipline. Kung magka-canyoneering kayo, ire-recommend ko talaga na mag-zipline na lang kayo. Para hindi agad kayo mapagod. Kasi pagpunta nyo ng Kawasan Falls, 4 hours hike din yun. Sobrang ganda ng view dito at for me, hindi naman siya nakakatakot. Pagbaba namin ng zipline, mag-hike ka lang ng mga 5 minutes. Ang ganda ng punta namin dito kasi wala masyadong tao. Walang photo bomber at hindi ka maghihintay sa pila kapag tatalon ka na. Okay. Ang gagaling mag-video at picture ng mga tour guide. May pa-water effect pa, o diba? Talagang sanay na sila. Sa mga nagtatanong pala kung nagasgas daw ba yung puwet ko dito pag slide, hindi po. Akala ko din magagasgas siya pero hindi pala kasi sobrang dulas niya. Ang ganda ng mga nadadaanan namin, talagang lahat malalalim. At kada may madadaanan kaming mataas, talagang papatalonin kami. Hindi na tumalon si Rupert dyan kasi natatakot siya, may fear of heights kasi yun. Human train ang tawag nila dito, mas maganda kung marami kayo. 4 hours hike pala to pero hindi mo mamamalayan yung oras dahil mag-e-enjoy ka. Okay. Ayos naman. Ang saya ng part na to, yung sisipain ka talaga. Kaya lang yung sa akin, hindi maganda yung pagbagsak ko kaya ang sakit niyan sa likod. May madadaanan kayong bilihan ng pagkain kung magugutom kayo. 80 pesos each yan, pay maya, pay mamaya daw. Kasi nga wala kayong dalang kahit anong gamit dyan dahil mababasa. Next naming tinalunan yung 7 meters ang taas. Tawa kami ng tawa kay Rupert dyan kasi hindi niya kayang tumalon dahil natatakot siya sa taas. Ang ending, dito siya tumalon sa 5 meters lang yung taas. Sa aming dalawa, ako kasi talaga malakas yung loob. Yo!
May madadaanan ulit kayong sari-sari store if ever na magutom ulit kayo. Ang last jump namin, itong 10 meters ang taas. Kahit ako nakaramdam ako ng takot dito. Pero dahil feeling ko siya ang buhay ko, ayun tumalon ako. Hindi na lang ako tumingin sa baba, dire-diretso yung takbo ko sabay talon. Eto naman si Rupert, late ko na napanood tong video niya pero tawa ako ng tawa. Nakailan siyang attempt tumalon dyan pero hindi niya talaga kaya. Buti na lang walang mga tao na naghihintay. 2. Okay, dyan sir. 1, 2, 3. Di na, ayoko na. Di ko kaya. Next naman itong rope swing jump. May bayad to, 10 pesos each, pero only na yon. Nakaapat na beses akong talon dito kasi ang sarap. Buti na lang talaga walang naghihintay kasi walang pila dahil onti lang kaming mga tao dyan. At eto na naman si Roberta, hindi niya na naman kayang tumalon. Gusto ko siyang itulak kaya lang nasa baba ako niyan, kaya yung tour guide na lang yung tumulak sa kanya. Yan! Good! Bitaw! Good! Pagtapos sa rope swing, madadaanan niyo to, sobrang ganda. Hindi pwedeng hindi kayo magpipicture dito. Sobrang sulit ng canyoneering. Dapat talaga itry nyo to kung pupunta kayo ng Cebu. Alas 5 na ng hapon dito, nagpicture-picture na lang kami sa falls. Kasi patapos na rin yan at paggabi na rin that time. Nakakatuwa lang yung mga tour guide dito. Hindi mo na kailangan sabihin na picturean or videohan kayo kasi kusa na nilang gagawin yun. Yung tour guide yung may hawak ng phone ko the whole time. Kaya kahit naglalakad or nag-hike kami, binibidyohan niya kami. Sobrang laki na ng initim namin dyan. Kasi umaga pa lang babad na kami sa dagat dahil sa free diving. Palabas na nga kami dyan ng Kawasan Falls. Ito yung sinasabi ko sa inyong may barcode na isusuot nyo kanina. I-scan nila yun para alam nilang naka-exit kayo ng maayos sa falls. Ito nga pala yung baba ng falls, diretso siya sa dagat. Sa baba niya, naghihintay na yung service namin. Kasama yan sa binayaran yung canyoneering. Ihahatid kayo sa shop sa driver nyo. Then dito na nga kami drinap ng tour guide. Ito yung one night hotel sa Mualboal na kasama sa tour package na 30K. Nagpapaalam na si kuya kasi iba na yung tour guide namin bukas. Ito yung binigay sa amin na room na tutulugan lang kasi maaga rin kaming susunduin bukas. Nag-food trip lang kami dito tapos natulog na. Whale shark watching ang gagawin namin ngayon kaya maaga kaming sinundo. Sa umaga lang daw kasi lumalabas yung mga whale shark. Kaya pagpunta namin dito sobrang daming tao. Ibibriefing lang kayo tapos bibigyan kayo ng number para tawagin pag kayo na. Pinasakay na nga kami ng bangka dyan at madami kaming kasama. Bawal mag-sunblock dito para sa whale shark kaya another pangingitim na naman. Pinagsuot na kami ng fins dito dahil mag-free diving na naman kami. Sobrang laki ng whale shark na to. Nahirapan lang kami kumuha ng maayos na video dito. Kasi hihintayin pa namin siyang dumaan sa amin. 30 minutes lang yung binigay na time dahil sobrang daming taong naghihintay. Natakot lang ako nung dumikit na ako kaya agad-agad akong umahon dyan. After 30 minutes, nag-shower na kami. Grabe yung initim ko dito. First time ko lang nagkaroon ng sunburn. May souvenir shop dito sa tabi ng dagat. Bumili na naman ako ng pasalubong sa mga co-workers ko. Binilang ko rin si Blake, yung anak ko, ng shark pillow. 900 yung shark, then yung keychain, 100. Nag-food trip lang kami dito bago kami pumunta sa next destination. Andito na nga kami sa Sumilon Sandbar. Eto na yung huling pupuntahan namin sa tour. Kasi yung Tumalog Falls, sakto sarado that day. Pwede kayo umorder ng boodle fight dito bago kayo sumakay ng bangka. I-deliver na lang doon. Sa pupuntahan namin, wala naman kayo masyadong activity na gagawin doon. Maliligo at magpipicture lang kayo kasi sobrang ganda doon. Yung airfare nga pala namin from Manila to Cebu, hindi siya kasama sa tour package na 30K. Ang binayaran ko sa flight ticket namin dito ay 15,000 round trip, dalawa na kami. Anyway, dumating na rin yung in-order kong boodle fight. 3,000 pesos to for 8 to 10 packs. Pero dahil apat nga lang kami kasama yung mga tour guide, ginawa na lang nilang 2,500. Binawasan na lang nila ng onte pero parang marami pa rin naman siya. Free na yung delivery nila dyan sa island. Kakain ka na lang talaga o diba, san ka pa? Sobrang ganda dyan guys, pero hindi na rin kami nagtagal kasi sobra din yung init. Yung mga pagsakay namin sa bangka, kasama na yan sa tour, hindi na kami nagbayad ng extra. After nyan, naligo na rin kami dahil uuwi na kami. Bago kami umuwi, dinaan kami dito sa Simala Church kay Mama Mary. May nagbenta sa amin ng bulaklak pang alay. Bawal din naka-short or sando doon. Buti may mga nagpaparent ng shawl sa tabi ng simbahan for 20 pesos. Sobrang ganda at sobrang laki ng simbahan na to guys. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong simbahan. Sa sobrang lawak niya, ang dami mong mapupuntahan. Dinidedicate tong simbahan para kay Mama Mary. Nagulat kami kasi ang daming granted prayers at healing testimony ang mga nakadisplay dito. Kapag pumasok ka sa loob, kailangan nakapaa ka. Ito yung pinakasikat na simbahan dito at iba yung feeling kapag nasa loob ka. Ito yung sinasabi nilang miraculous church. Kasi billions of answered prayers at ang dami nang napagaling dito. Lalo kapag binabasa mo yung mga sumulat na nakadisplay, goosebumps talaga. Dito ka magsisindi ng kandila sa labas, meron din souvenir shop ni Mama Mary. Bumili ako ng rosary para sa sasakyan ko. Binilang ko rin sila mama tapos pinabless ko dito sa loob. Sobrang laki talaga nito, hindi pa namin nalilibot lahat. Pero umalis na rin kami dahil nga mahaba pa yung biyahe namin papuntang airport. Habang pauwi
pauwi kami, dinaan kami dito sa Car City, bilihan ng mga pasalubong. Marami din ako nabiling pasalubong dito. Sobrang sarap ng chicharon dito, guys. May pa-free taste sila, ang dami kong nabili. After nun, drinap na kami dito sa airport. Diretso uwi na rin kami dyan. So hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog.